As a first-timer mag-rent ng house, mga dapat alamin at itanong bago umupa. Mga malimit na binabayaran. Una, advance. Pangalawa, deposit. Pangatlo, tubig. Pang-apat, kuryente. At panglima, internet. Advance or advance payment. Ito ay paunang bayad mo para sa unang buwan ng iyong pagpigil sa iyong uupahan. Halimbawa, ikaw ay lumipat ng January 1. Ang advance payment mo ay iyong bayad hanggang sa pagstay mo ng February 1. Ito ay mandatory na bayadan. Kung magkano ang upa, iyon ang halaga ng advance payment. Halimbawa, ang upa ay 3,000, ganun din ang halaga ng advance. Maaaring itanong kung ang upa ba ay posibleng tumaas at kung tataas, iaanunsyo ba nila ito ng advance. Deposit. May iba't ibang patakaran ang nagpapaupa tungkol sa deposit. May iba na mandatory ang deposit kung saan kapag nagbayad ka ng advance ay dapat magbayad din ng deposit. May iba na kung ang advance o ang mismong upa ay nagkakahalaga ng 3,000, maaaring ang hingin nilang deposit ay 1,500 lamang o kalahati lamang ng upa. May iba naman na hindi na nagpapabayad ng deposit. Tanging advance na lamang ang hinihingi kapag ikaw ay lumipat. Dapat din itanong ang patakaran na nagpapaupa kung paano ang ginagawa nila sa deposit, kung sakaling ikaw ay hindi na magtutuloy ng upa. May iba na ibinabalik ang deposit kung hindi ka na magtutuloy ng upa. Ito ay naaayon sa batas. May iba na kailangan mo ito gamitin sa huli mong buwan ng pagtigil sa iyong inuupahan. Mayroon ding 15 days lamang ang magagamit mo sa deposit at ang tira ay pambayad mo sa bills. Kaya dapat na tanungin ang nagpapaupa tungkol dito para maaga pa lang ay aware ka na sa patakaran nila. Tubig at kuryente. Ang ibang paupahan ay may sariling metro o kaya naman ay submeter kung tawagin. Kung may sariling metro o submeter, maaari na kung ano ang iyong konsumo ay iyon lang din ang babayadan mo. Pero tatandaan na may minimum ang kuryente at tubig sa karamihan. Maganda na alamin mo kung magkano ito para ikaw ay aware. Noong una, ang akala ko kapag may submeter ay kung ano lang ang nakonsumo mo. Yun lang din ang babayadan mo. Nalaman ko na lang sa inuupahan ko na may minimum din pala nung magbabayad na ako para sa unang buwan. Sa experience ko ay 250 ang tubig, ganun din ang kuryente. Kaya mababa man ang konsumo ko, ay laging 500 pesos ang binabayadan ko. Maganda din na itanong kung paano ang basihan ng gamit ng kuryente o tubig, lalo na sa una mong buwan ng pag-upa, dahil baka sa iyo din masingil ang konsumo ng huling umupa bago sa iyo. Internet. May ilan na maaari kang magbayad ng internet, ngunit ito ay option mo lamang. May mga paupahan din na may piso wifi kung saan kung kailan mo lang nais kumonek ay saka ka lang magbabayad. Yun lang, maraming salamat.